Sa mga madramang araw namin doon is yung trupa ng first company yata yun, first company. So, pumasok sila sa bahay, dumaan sila sa CR. Kasi ang style doon, hindi ka pwedeng dumaan doon sa harap talaga ng bahay. So, ang ginawa ng trupa doon is nagbutas-butas ng pader. So, may time doon na nung pinasok nila yung CR, may landmine doon sa loob ng CR. Siya yung nakatapak. Alala ko nun si Sergeant Tugadi. So, pagsabog, siyempre, buong paa niya, putol tong dalawang, hindi naman siya putol, pero warat yung dalawa niyang paa. So, dinala doon sa amin kasi malapit lang kami. Nasa likod lang kami nila. Pagdala sa amin, ang hinawakan niya yung paa namin ni Sir Candelaria. Sabi niya, Sir, buhayin niyo ako, Sir. Si bata pa yun. Wala pa yatang asawa yun, si Sir Tugadi. Buhayin niyo ako, Sir. So, okay pa naman siya nung time na yon. Kasi, ang pan lang naman niya, ito, ang paa niya, warat lang. Pero ang pinagtagka namin doon is wala nang dugo na tumutulo sa sugat niya. Pero malakas pa rin yung ano niya. Malakas yung kapit niya, malakas eh. Yung ginawa namin, tourniquet yung paa niya. Tapos siya yung inuna namin na inibak sa ambulance kasi ang ambulance din namin doon, isa lang din eh. So isang team yun sila yung na-wounded. Kasama yung PL nila, si Sir Wakit, si Sir Wakit. Yan. So yun, nung after 2 days ata, 1 day, nabalitaan namin na na bumigay na siya. Isa rin Tugadi yung malungkot. Ang isang pa doon is kabat siya ng kasama namin. Isa rin ko rin, kabat siya. Kaya parang nalungkot kami doon sa sa station namin. Nung mga panahon na parang masakit sa dibdib. Ang pinagpapasalamat lang namin noon is hindi namatay sa kamay namin. Dala pa siya sa ospital. Doon siya bumigay. Yun lang yung medyo malungkot. Pero actually maraming doon, malungkot na istorya. Yung mayroon ba doon minsan na umaga, nagkakape kayo. Tapos pag maya-maya, kasi ang style doon is by portion na yung by portion na yung pumapasok. Yung halimbawa is sa area na to, hindi yan pwede sabay-sabay na sila yung magmumove. By area na magmumove. So minsan, magkakape kami ngayong umaga kasi hapon pa daw sila papasok. So kape-kape, kwentuhan. Pagpasok nila sa loob, marinig mo na lang sa radyo, sa spot report na yun na, may wounded na. Isa na yun sa mga narinig mo doon. Yung kausap mo lang kanina ng umaga, kakape na lang. Pagkahapon, yun na, nabalitaan mo na. Na bumigay na. Declared na Kia. So, yun siya sa mga doon, malungkot na. So, araw-araw, may pasyon. So, nung mga first 3 to 4 months, araw-araw talaga yung doon, yung pasyente na galing sa iba-ibang sektor ng doon sa main battle area. Kasi nung mga unang araw is doon pa kami sa sa Camporanao lang kami. Yung main battle area doon pa malayo. So doon sa amin dinadala yung yung mga pasyente noon. Hanggang sa doon na lumapit na kami sa loob, dumikit kami doon sa 1st Battalion. So araw-araw talaga may pasyente. Mayroong time na hindi naman critical, mayroon din time na critical. Yung isa na nga yung sabi ko na isang araw 56 na pasyente. Pero nasundan pa yon ng isa pa. Yung 63rd naman, 63rd IB. Mas marami yung sa kanila, 80 plus yata yung 80 plus yung casualty nila sa isang araw. So ganun kadami din. Hindi kami nakatulog. Nung panahon na yun, yung yung nakaswelty sila. Yung dami, 86 na tao na casualty sa isang araw. Isang araw lang yun. Simula madaling araw hanggang naghapon na. So, talagang
nag-sacrifice yung... Ay, sa pagod talaga kasi mga isa dalawang pasyente nga, pagod ka na dyan kung ano lang eh. Kung critical na isang pasyente, pagod ka na dyan kasi bubuhatin nyo pa yan. Gamutin nyo pa. How much more yung 86 na ano, katao, kaya 56 katao. Kailangan yung assist natin. Ay, hindi pwedeng ano, hindi mo na pwedeng pabayaan yung isa doon. Kahit isa lang, hindi mo pwedeng pabayaan doon. Dapat gamutin mo talaga yung lahat. Dapat may gawin ka doon sa lahat ng pasyente. Hindi pwedeng dinala sa inyo doon na Tanyan. wala kang gagawin. Dahil pagod ka na. Oo, hindi pwede yung ganun. Yung katawan, Kung pagod ka na, wag ka na lang doon. Umalis ka na lang siguro pag ano. kasi nararamdaman niyo yung pagod. Oo, naramdaman talaga na. Normal lang pagod doon na kung saan pa exhausted ang tawag na doon eh. Yung, hindi lang siya basta pagod ba, yung pati yung emosyon, ano na, pagod na lahat. So, dapat, ano ka pa rin, focus pa rin sa ginagawa. Pero, gawin rin naman kasi natatanggal yung pagod. Yun, pag, yun lang yung ano namin doon, yun nga, sabi namin palagi doon, pag maka plus one sa langit, ano, plus one sa langit sa, ang pinagagawa namin is plus one sa langit. Nakaligtas tayo ng ano. Ang daming plus one doon. Hindi. Ganun ka. Pero ang yung buwan, sobrang hirap na wound na na-encounter. So, yung kanina sinabi ko, yung sa chest, Yes, talaga. yung pangalawa is yung yung mga account na yung si Sergeant Camotsa, yung sa bibig, ito naman wasak yung ito, no? Yung panga niya wasak. So, isa sa mga challenging na wound kasi yun. Kasi hindi mo siya pwedeng saksakan lang ng gasa yung sugat niya dito. Kasi kung saksakan mo siya ng gasa is hindi naman siya makahinga. Kasi yung gasa pupunta doon sa daanan ng hangin niya. So, ang ginawa namin doon is yung may nilagay kami na parang temporary na doon siya hihinga. Ang tawag namin nun is OPA or oropharyngeal airway. Saka namin siya sinaksakan ng gasa. Yung medyo challenging lang din kasi sa mukha. Siyempre, ang mukha, madugo yan eh. Madugo. Tapos siyempre, nagreklamo pa. Kasi doon sa main battle area, walang anesthesia doon. Walang anesthesia. Walang anesthesia. So, kung ano yung sugat na dumating sa'yo, gamutin mo lang talaga yun. Walang anesthesia kasi hindi kaya pwedeng maglagay ng anesthesia doon eh. Na doon sa Talagang fresh na fresh yung ano doon. Marami akong natutunan talaga doon na pagdating sa pag-handle ng sugat. So nagkataon din na yung kasama ko si Sir Candelaria ay surgeon. So marami akong natutunan doon na parang nag-improve pa ng magiging combat medico dito sa regiment. may mga na-encounter na sobrang desperado na talaga ng mga pasyente. Mayroon na yung parang gusto talaga, ang nakita ko talaga sa tao, gusto talaga mabuhay ang tao. Umiiyak. Umiiyak, nagwawala. Tapos ang gusto pang mangyari is yung may mga nangyari kasi minsan doon na yung ibang kasama niya is naiwanan, nahiwalay siya ba? So, ang gusto niya pang mangyari, kunin pa gusto niya sigurong makasama pa yung mga kasama niya na sabay-sabay silang i-back pa. So, mayroong mga tao doon na nagwawala na yung kasama ko doon, may naiwanan pa yung kasama doon. Gusto niya siguro makita yung kasama niya. Na parang gusto niya siguro makasabay pagdating sa evacuation. Paano? Bilang karanasan mo, paano mo pinapakalma? Yan yung mga malaking challenge din kung paano mo siya ikalma. So, lahat na lang ng parang reassurance sa kanya. Sabihin mo na kasi minsan yung mga yan, hindi rin maniwala yan na pag sabihin mo na, huwag kang magalala, nandyan lang yan sa gilid. Hindi maniwala yan hanggat nila na nakikita yung pasyente nila. Ay yung kasama nila na hindi yan talaga maniwala. Kaya ang ginagawa na lang namin is ang tinatawagan namin is yung mga liaison o kaya yung mga nakakamonitor ba, mga radyoman na okay, si ganito, andito na. Para yan mga kasi to see is to believe ang mga yan na So parang napansin mo yung concern pa rin nila kahit silang wounded. yan ang maganda rin sa atin sa sundalo. Kahit sila wounded, ang inisip pa nila yung kasama nila.
na, na parang concern pa rin sila sa kasama nila. So yan, isa rin yan sa mga pinag-uugotan namin ng ng lakas ng loob para hindi mapagod, mga ganong attitude. Sila nga doon nga napapagbakan, hindi nga napapagod. Tayo pa na na dito sa likod nila, dapat hindi rin tayo mapagod para ma-boost din yung moral nila doon. May time ba na kailangan mo hindi sabihin sa pasyente mo na ganito kalala yung tama? O kailangan ba talaga hindi mo sabihin? Ikaw yung nagsasabi. Sabagay, kung sa mga gano'n na sitwasyon na kailangan minsan magsinungaling ka rin sa pasyente, may mga time din na gano'n, lalo na yung pasyente na may mga pasyente, depende rin kasi sa pasyente, may mga pasyente na malakas ang loob, may pasyente din na kunting gas-gas lang na yung parang yung mga gano'n. Kaya minsan may mga ganong sitwasyon. Kaya minsan kailangan rin talaga magsinungaling na na yung kwan mo lang yan. Maliit lang, huwag kang mag-alala, baka tapos ang evacuation nandyan na. Kasi minsan yung evacuation doon is pabalik-balik. Walang available na ambulansya minsan sa tabi namin. Kaya ang nangyayari is nag-aantay pa muna yung pasyente bago siya madala doon sa labas. Kasi limited lang yung natin doon yung vehicle natin pagdating sa kailangan i-condition mo rin mo. Yan. Dapat mentally ka rin doon. Mentally condition ka rin. Ready. Mentally ready ka rin. Hindi lang mentally, emotionally yan. Dapat ready ka rin yan. Parang ang ginagawa mo doon, pati ang dami. Kung sa holistic approach ang ginagawa na, parang ganun. Hindi lang yung sugat niya sa labas, pati yung sugat sa loob niya, dapat magamot mo rin yun. Yung mga ganong sitwasyon na yung mga halimbawa, pagdalhin siya sa ospital, dapat ang support mo andun pa rin. Huwag kang mag-alala, pag may concern ka dyan, tawagan mo lang si ganito. Parang holistic approach ang birada namin doon. Na hindi lang yung sugat na sa katawan niya yung ginagamot. Sa loob niya. Yan yung mahirap kasi gumaling yung sugat sa loob. Ano yung pinakamasaya? Masaya. Yun yung malapit na matapos yung yung gira na Ano yung sobrang kahit ikaw anong time sa mga medics mo nagtagal sa mga wave nandun ka ng isa hanggang matapos may araw ba na lumangal ka rin sa mayroon talaga may mga bagay din talaga na na malumural ka na yung ko sa factor na rin siguro yung pagod. Lalo na pag may mga special occasion, mga ganun ba, mga birthday ng anak mo, ganun ba, birthday ng anak mo, mga Father's Day, mga ganun. Yun yung mga nakakantig ng puso kasi nagsulat-sulat yung mga bata doon, padala ng letter sa akin ba. Happy Father's Day, mga ganun. Itong Tartaro Elementary School, yung sa kampo natin, di ba, may daycare center tayo dito. Timing nag-aaral din yung anak ko dyan ng daycare. Naggawa sila ng letter doon para sa papa nila ng mga sundalo. So yung mga letter yun, nakarating sa amin yun, yung kwan. So, lalo na yung nag-birthday rin yung anak ko. Isa din yun sa mga parang malungkot na na chapter doon ba. Kasi, siyempre, bata yun naghanap talaga ng ng ilang taon na kayo. Mga 3 years up, 5 years old o 4 years old siya noon. So, siyempre, mamiss mo yung mga ganong okasyon na kasama kayo ba? Pero sabi ko, ganyan talaga ganyan talaga yung trabaho natin. Tuloy lang. gaano kahirap sa part ng isang combat medic na mamatay sa kamay Yun. agaw buhay siya. So, yun yung isa sa mga mahirap tanggapin, yung mamatay sa kamay mo yung isang pasyente. Pero may mga kwan din kasi na wala na tayong magawa
Pero pagdating sa mahirap talaga siya kasi parang konsensya mo siya eh. Kasi namatay sa ano, parang may mga ilang gabi ka rin na ano, mga iniisip mo ba na kung maaga lang sana dinala, mga gano'n. Kung nakuha lang sana ng maaga, baka mabuhay pa yung ano, yung pasyente. Kaysa sa doon na mismo na binawian ng buhay. Parang kung sa ano pa, -1 siguro yun. May mga ano rin, na experience ka na ano, na last breath na mayroon. Pero may last message pa na sa'yo, na witness mo talaga. Pero usually yung mga ganyan, ano na eh, yung pag mga wala nang maalay yung mga ganyan eh. Wala na. Wala pa akong kuan na yung nagsalita pa siya na tapos biglang namatay. Wala pa naman akong experience na gano'n. Kasi lahat doon, kung kaya namin buhayin namin talaga yung lahat ng paraan ginagawa namin. Mayroon pa nga doon one time na may dinala doon na kuan na ito, wasak yung dito niya. Akala nga ng kasama niya, ano na eh, patay na yung kung anong ano yun, unit yun. So, ang ginamot pa rin namin. Dinextrose na ano yung kanya kasi sabi namin hindi tayo pwedeng mag-declare na patay ito. Dalhin natin sa ospital to. Kasi humihinga pa siya eh. Naghagok na siya. May pulso din siya. Yung ito lang, wasak lang yung dito. No? Tinamaan sa ulo siguro. So, ginawa pa rin namin lahat. Tapos inibak. So, doktor nang bahala dyan sa ospital kung kasi ang mga ginagawa sa mga ganun, inoperahan yung utak nun. Marami na tayo dito na tropa na ano, nakasurvive na nawala ng parte ng utak nila. Medyo ano lang sila, medyo paralyzed lang pero buhay hanggang ano. Bakit? Ano yung fulfillment talaga? So yung fulfillment talaga namin doon is yung makauwi ng buhay yung tropa. Once na makauwi siya sa pamilya niya, magampanan niya yung trabaho niya uli at pagiging tatay, yun yung pinaka-fulfillment namin. Ang pinaka nakakataba talaga ng puso doon, yung makita mo ba, yung ginamot mo, makita mo sa somewhere, makita kayo na magpasalamat sa ano. Uy, minsan, hindi mo sila makilala eh, kasi ang dami na. Magulat